So, Where's the sheet? so ngayon ay ano na naman ako, mag-start naman kami dito sa labas. So kahapon ay naglagay ako ng high raised bed para lagyan ko ng mga bulaklak, taniman ko ng mga bulaklak. So ngayon ilagay ko tong yung weed blocker. So samahan niyo po ako dito mag garden sa likod ng bahay namin. So ngayon, ito na ang backyard namin. Ang dami pang damo dyan, pero sana next year fully clean ko na yan. So ayan, na build na namin yung high raised bed. Yan, so ngayon ako ng weed blocker, yung itim na yan. Ilagay namin sa baba para hindi pumapasok yung mga damo. Yan. Ang una kong ginagawa dyan, nilinisan ko yung sa ilalim ng high raised bed. Tapos nilagay ko yung raised bed na yan. Binili ko lang sa online. Tapos kami na ang connect at saka nilagyan namin yung block na yan na weed blocker. So ayan, buti naman tinulungan ako ng asawa ko. Ayan. Plan ko kasi na dyan, yan, may dalawang raised bed dito at sa kabila. Tapos dalawang maliit din, and the rest lagyan ko na ng mga slab or yung slab at saka pavement. Yes, ayan na ang asawa ko. Yan, naglagay kami ng high raised bed. A raised bed, not a high raised bed. Yeah. So ayan na. Saying that she's put it all together, but she hasn't. So, It's a handfuls of mud and dirt, but she hasn't put it all. Never mind telling him what's what. He's not there. He's not helping you. Keep pointing to a fridge magnet. Yeah. Thinks you can get the grass that's automatic, see? So yan ang isang high raised bed na ilagay. Another raised bed on that Yeah. side. So Don't kailangan i-build na din namin yung diyan sa kabila para siya The apple tree and the pear tree. You can't equal. Yeah, but you have to put it in the middle of them. Mm. If you don't, it'll be messed up. So ayan, pinaplano namin kung saan namin ilagay. Yeah, she's always pointing and shouting and giving out. Don't mind her. Go on. What's that supposed to be? The instructions? So ayan, that time, siya, malamig siya, pero hindi masyadong malamig kasi Yeah, she's autumn not yan. doing it now. Said she's going inside. Inside what? Oh. So ayan, The witch is on the run. So ayan, nilinisan namin. Nilagay ko pala dyan yung mga... What she's doing, she's putting the base down. Yeah. To stop slugs and things getting in. What did I put in here, love? It's an organic... Yeah, organic wood. Rotten. Rotten organic wood. And twigs and everything. Yeah. So nilagay ko dyan sa rice bed, dyan sa So loob. the aerates around them. Yeah. Mga rotten peel na mga... Yeah, you can tell what she's saying there. Rotten food. Rotten peels. Na mga And other prutas. plants. Oo, yan. Dyan sa loob ng high-raised bed ko. Banana skins and everything else. Yan. First, nilagay ko muna siya sa green bag hanggang sa marati na siya. Tapos yun, pag marati na siya, i-transfer ko na dyan sa high-raised bed. Para pagdating ng springtime, Yeah.
ready na para mataniman ng mga bulaklak. There's nothing more you can say. So, bago yan, Yes, we'll go back in now. End of. So, bago yan, nilinisan ko muna yung mga tanim ko dito malapit sa fence. She never stops. Sa fence Mind the dito. fence. The fence is May, alright. may mga tanim ako tulad ng Yeah, we'll get another. rose. What are the plants there? Rose, lavender, and that flower. I can't Mayflower. remember the flower. The one, pink one. Strawberries. And Strawberries. hydrangeas. Yeah. And strawberries. And And lily. lavender. And what? Lily. Lily who? Lily. Lily Savage, more like. No, Lily, the one upper seller gave it to me. Lily gave it to you. Did she? Yes, so, ayan na, linisan ko yan siya. Kasi, ang bilis lumubo ng mga damo. It won't. Pero sana next year, wala nang mga You put all damo. the plants down. Mga damo. Ang ilagay ko dyan, near sa raised bed, ay yung slabs. Slabs ba yan? Or, Yeah, well, they're debating that still. huh? We're doing that. We're debating it, whether Yeah. to put slabs in or Stone. stone. Oh. Well, if you put stone in, they can grow through the stone. But you can do that through the slabs. Oh, but better the slabs to put then. But we'll sort it out, don't Just worry. like the one in the path. Yeah, we'll sort that out. But we have to get decent ones. Yeah. So, ayan, naglinis na ako dyan sa tabi ng mga fence na yan, nilinisan ko. Come on. Ang bilis tumubo ng mga damo. Mga 1 week, ano na naman. Kaya, napaisip ako, baka next year, punin ko ng mga tanim dyan para wala nang damo na tumutubo. Yep, I know what you said there. I just don't know. Yan. 1 week, tumutubo na naman sila. Ang bilis talaga. A week to go. It'll take you longer than a week. Yan. So, pag free time ko, ito ang ginagawa ko. Dito sa UK, mostly dito DIY talaga kasi ang mahal ng ng mga magbabayad ka, ang sobrang mahal, tapos pounds pa. So, hanggat kaya namin, mag-DIY na lang kami. Kasi makasave pa kami ng diba? So, ganyan talaga dito ang buhay. Kasi pounds ang binabayad dito. Tapos, Very pa, expensive. so expensive. Tapos, per hour, kung hindi per hour, as in, sobrang mahal. Kaya, hanggat kaya, DIY na lang ang peg dito. Kasi, yan na naman talaga ang ginagawa eh. So, ayan, ang bilis ko, diba? Para akong superwoman. Have a great day now. So, ayan na. Na ako, naglinis. Kinukuha ko yung mga damo. Oh, my keys. Because Yeah. I'm waiting to get that chair. So, sana next You want year, rice? I will cook You're sometime. doing it yourself, okay? So, next year, ma-clear na dyan at wala na yung mga damo. Don't take any At notice. You won't make excuses. You will. andyan na lang ay ang high-rise bed at ang slabs at ang iba pang mga tanim. Maganda talaga pag raised bed kasi ang plan ko sa raised bed ay yung mga vegetable naman ang itatanim ko dyan sa raised bed. Tulad ng ano ba yan? Tulad ng kamatis at iba pa. So, lahat dyan sa loob ng raised bed ay mga organic thing na yung mga twigs, ganyan. Kaya, excited akong malaman ang result next year. Kaya, sobrang busy na akong maglinis dito. Parang habang mahabang
gawin pa to na linisan. Kunin yung mga damo dyan. Yan, katabi dyan. Lahat yan na nakita yung damo, linisan ko yan. Siguro by next year. Kasi ngayon, winter na. So, ang hirap ng maglinis-linis sa bakuran kasi super lamig. So, mag-start ako next year sa springtime na maglinis. Tapos yung gusto ko malapit sa fence, mga bulaklak dyan. Tapos yung raised bed na yan, lagyan ko ng mga vegetables. Tapos the rest ay ilagay ko yung slab or yung parang ganito o yung mga yung ano yung tawag dyan, yung parang pot na para hindi na ako low mo kasi kapagod din harap at sa likod. So unahin ko muna ang sa likod, pag ma-okay na, so go for it na talaga. Ang tinanim ko pala dyan na yung kahoy na yan ay pear at saka may apple. Pero yung apple ko na puno hindi lumaki kasi nilagyan ko ng bato sa gilid. So siguro hindi makaspread yung roots niya. Kaya sana next year kinuha ko yung mga bato na nilagay ko para makaspread yung mga roots niya. So hopefully next year siya ng mga daming bunga kasi this year 2 apple lang ang na-harvest ko, hindi tulad ng dati na ang dami. So ayan na, kapagod din maglinis ng ng damo pero kakayanin yan, tiyaga lang. At saka pag may time ako magtanim ako ng mga bulaklak, pero yung mga lang, yung reduce price na mga bulaklak, lalo na yung parating yung winter, may mag-reduce na sila na price. Yan itatanim ko hanggang sa dumami sila. So ayan, tinaniman ko na pala dito ng mga daffodils at saka iba't ibang bulaklak, pero mga buto pa yon. So hopefully by springtime madami na yung bulaklak. So, ipakita ko kayo or i-update ko kayo pag tumuba na yung mga bulaklak ko. Tapos pag springtime naman, may itatanim naman ako ng mga bulaklak. Iba na naman siya na klase para pag magtanim ka na sa springtime na mga bulaklak, mamumulaklak yan sa summer, o di ba bongga. Ang ganda pag ganyan, no, katanim ka sa autumn na mga buto, tapos mamumulaklak yan sa springtime. Tapos ibang halaman na naman na itatanim mo for springtime at mamumulaklak yan sa summer. So ganyan ang naisip ko. So para whole year around may bulaklak dyan. O yan ang gusto ko, na whole year may bulaklak. Kasi seasonal, may mga bulaklak na seasonal na tutubo lang, mamumulaklak lang siya pag springtime. At may mga bulaklak din na mamumulaklak lang siya pag summer. So yan ang naisip ko. So ayan, malapit ko nang matapos. Nasa gitna na ako ng fence. Dito pala na side, ang nilagay ko dyan, strawberry. Ang bilis lang mag-spread ng strawberry at saka sobrang pa siya, healthy na strawberry yung dahon niya, sobra. Kasi ang nilagay ko na mga yung nilagay ko na mga soil, yung mga rotten na yung damo, kasi mag-turn siya na
parang soil. So, nilagay ko dyan at sobrang healthy ng strawberry ko. At saka, grabe, spread talaga sila ng spread na makikita mo talaga. Dati-rati, hindi ko ma-identify yung strawberry na plants. Hanggang sa ako, ay, ito pala kasi may nakita akong strawberry na fruits. Ay, sabi ko, ito pala ang plants na strawberry. So, ayan, ma-identify ko na. Ang strawberry na plants ko, ito, binigay lang ito ng kaibigan ko. At saka dumami siya ng dumami. Ang bilis lang pala ng strawberry. Kasi para siyang kangkong. Pero ang prutas niya, hindi siya parang kangkong. Yung parang mani or peanut, hindi din kasi parang siyang kangkong kasi nag-spread siya, kumakatay siya ng kumakatay, parang kangkong, pero ang fruits niya nasa labas. Ang kangkong, 'di ba, sa loob ang fruits. So ayan na, serious na akong linis dyan. Tagal pa. Ayan. Siguro tapos na yan. So, ayan. Tinulungan ako ng asawa ko. So, ito pala ang mga rotten na rotten na mga foods like mga ng prutas. Ano yan? Panit ng prutas. Yan. So, naging soil na siya. So, nilagay ko lahat dyan sa raised bed namin. Yan. Naging soil na siya. Yung mga damo pala na mga damo nilalagay ko din dyan hanggang sa na siya, maratan na siya, hanggang sa maratan na siya, at yon ilagay ko dyan. Dami kong mga green bags dyan na nilalagay ko. Yan, para compost soil, para maging compost soil siya. Para pag may maitanim ako, healthy yung mga bulaklak. Diba? Kasi dami silang mga vitamins at iba pa. Yan. Yan. Lahat na nilagay ko dyan sa raised bed namin ay compost soil na mga panit, peel ng mga vegetables at mga fruits, mga damo na at iba pa, lahat. So, talagang lahat ay organic talaga yan. So, gusto ko maglagay ulit magbili ulit ng raised bed dyan sa kabila, isang malaki at dalawang maliit. Dito lagyan ko din dito para maganda siya tingnan. Diba? Tapos the rest na siya, pot na or mga slab, or lagyan ko din siya ng mga maliit, mga bato-bato, or depende kung ano ang maganda tingnan. So, sana by next year matapos ko na dyan. Tapos yung sa back na yan, lagyan namin ng fence para super ganda na tingnan. So, mga na mag-start kami by next year. So, ayun, na-empty na yung green na bag. Ang nilagay ko naman ay yung mga fresh na damo na
fresh na damo na naman para ma-rotten siya. Yan. Kinuha ko yung mga fresh na damo. Tapos, kinu-close ko. Yun, ang asawa ko nag-spread niya yung mga compost soil. Spread niya dyan. Yan. Nilagay ko ang mga fresh damo para malinis na tingnan dyan. Yan lang ang trabaho ko. Yan ang trabaho ko pag may spare time ako, lalo na pag weekend. Pag weekend, yan ang ginagawa ko. Pag weekend, yan. Ang mga fresh na damo. Tapos, yan. Tapos yan, ilagay ko yan sa tabi para may space dyan. Yan, ilagay ko yung fresh hanggang maghintay naman ako ng 6 months. 6 months para magiging compost soil siya. Every 6 months ako kuha. Itong sa raised bed, hindi pa siya masyado kasi nilagay ko na lang dyan. Nilagay na lang namin dyan kasi wala na akong ibang green bags para lagyan ng mga fresh na mga damo para maging compost soil. Kaya nilagay na lang namin dyan kasi mga 3 months lang yata yung nasa raised bed. Hindi pa siya fully rotten. So, nilagay ko na lang dyan. At mamaya takpan namin para hindi siya tumubo. Kasi ang iba dyan, alam mo yung iba dyan na mga damo, may mga soil pa. Kaya hindi pa siya masyadong namatay. Kaya yung asawa ko, tinulungan niya akong spread dyan. Yan, para mag-flatten siya. Yan, sobrang busy ang life dito sa backyard namin. Kasi, ang hirap, mabilis pa naman tumubo ng mga damo. Last year, lagi akong low mo dito, low mo doon. Tapos, ang bilis tumubo. Tapos, pag hindi mo naman i-low mo, hindi mo naman i-low mo, ang sobrang parang nasa forest. Kaya sabi ko, kailangan ko talagang i-garden tong backyard namin para may silbi din. Kaya napaisip ako magbili talaga ng raised bed kasi minsan yung mga pusa, ganyan, galang-gala. Tapos ayoko, so mas maganda talaga may raised bed. Kasi mo doon na, ito pala yung vegetables na nilagay ko. Tapos healthy din siya kasi lahat na nilagay dyan sa loob ay compost soil. So, lahat organic yan. So, every year, yan ang ginagawa ko. Lalo na pag winter time. Yan, lahat dyan na mga rotten foods, nilagay ko muna sa green bags. Tapos, i-close ko. Mag-wait hanggang springtime. Pag springtime na yan, i-transfer ko na siya para maging siya, yung fertilizer sa mga tanim ko. So, ayan na. Tinakpan na namin ng asawa ko kasi hindi pa siya fully talaga rotten. So, tinakpan namin para fully rotten siya. Yan. Hindi to kasya yung talaga. Pero okay na. Kayang-kaya na to. So, guys, thank you for watching. So, ito lang ang ma-share namin sa inyo na sa backyard. Maganda talaga. Lalo na pag ganitong backyard nyo na ang dami pang linisan.
maganda talaga ang raised bed at para save ng soil kasi dito binibili ang compost soil. So mas mainam na magawa ng own talaga na compost soil. So ang ano nyo lang kailangan ay yung itabi nyo ang mga peel ng mga prutas nyo at vegetables. Itabi nyo yan hanggang sa maratin siya at yan ay maging turn into compost soil. So ayan na. I-update po namin kayo sa result nito pag springtime na. Kasi springtime na mamumulaklak na yung mga tinanim ko na mga daffodils at iba pang tanim. So sana maganda ang result at excited ako sa result nito. Sana worth it naman. Thank you guys for watching. Bye!